Eto na nga, umpisahan na natin ang food trip dito sa night market ng Phuket. Diba ang aga-aga ko, kaka-open pa lang nila niyan. Sa set up pa lang sila pero nandyan na ako nakaabang. Excited, yar? Ayan, tapos na. First on the list, mango sticky rice. Wow. Ito yung sikat nilang kakanin dito sa Thailand, kaya di natin yan papalampasin. Ayan, ibudbud na nga natin ang kanilang gata. Tara, tikman na natin ang mango sticky rice. Food trip na. Panalo, nawala agad yung puyat sa biyahe. Sulit ang 50 baht. More food trip. Ituloy ulit natin ang ating food trip dito sa Phuket. Ang titikman naman natin ngayon is yung lok chup, yan yun. Akala nyo prutas, no? Hindi, kakanin yan. Ito ay traditional Thai dessert na gawa sa munggo na meron siyang coconut milk. Try nga natin anong lasa. 20 baht pala ito. Para siyang palaman ng hopya. Medyo maaligasgas pag ninuya mo. So far, okay naman. Sakto yung tamis niya. More Thai kakanin. Next trip. May hinahanap pa ko. Ayan, dami-dami nilang mga pagkain. Hindi ko kasi sure kung anong mga yan. Pero ang hinanap ko yan yung chicken pad thai. Sikat na pansit nila dito sa Thailand. May mga benta din silang lutong ulam, oh. Ang isang order niyan is 50 baht. 79 pesos sa atin. Pili ka kung anong klaseng pansit ang ilalagay nila. Yan, nilalagay na ni ate yung pinili kong pansit. Tapos sinalagyan niya ng mga vegetables. Tapos yung chicken. Tapos sa kanya iluluto, tatanungin kanya kung spicy or hindi. Siyempre, hindi masyadong spicy. Di ko bet ang maanghang. Para lang din siyang pansit natin pero may kakaibang aroma lang sa mga spices nila. Muloy ulit natin ang food trip dito sa Bansan Night Market. Siyempre, dito pa rin sa Phuket, Thailand. Particularly, dito kami naka-check-in dito sa Patong Beach. Dito sa area na to kasi matatagpuan yung mga hotels at dito talaga nagdadagsahan yung mga tourists. Dito din yung mga kabilaang night markets saka mga restaurants. Ito na nga ang napili namin. Matikman nga din ang barbecue nila dito. 20 baht pala ang isang stick nito. Gusto kong i-compare kung anong mas masarap yung barbecue natin o sa kanila. Eto na nga, mas masarap pa rin ang barbecue natin dito sa Pilipinas. Dry kasi yung barbecue nila, walang sauce. Tapos bumili din kami niyan, pang ulam namin, pang dinner. 50 baht ang isang pack niyan. Sulit naman, marami na siyang laman at mabubusog ka na talaga. More next reels. Another Thai kakanin ang tawag nila dyan is Kanom Taco. Let's try anong lasa. Ito, ang init din kasi sa night market, kaya dito na lang namin kinain. Ito, try naman natin to. Very delicate pala siya. So siya, nabalot siya ng, ewan ko, hindi naman to hindi naman to pandan ata to. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang cute. Meron siyang mais sa loob. O so para siyang para siyang mahablangka. Pero, yun sa top niya, kung coconut, pure na coconut siya, na parang pudding na coconut. Masarap naman. 20 baht pala yan. Highly recommended to sa Phuket night markets. Coconut ice cream, superb. Ito yung ice cream. So refreshing. Ang sarap. Ang sarap ng ice cream. Tapos hagbibigyan siya dun sa sticky rice. Tap-tapping. Tapos may iba-ibang fruit siya. Tapos binigyan pa kami kanina ng buko juice. Kasama itong ice cream. Kaya sulit na to. 100 baht to. Bumili din kami ng nakakapon nito. Ang sarap kasi. Pag pumunta kayo sa mga night market sa dito sa Thailand, bumili kayo dito. Masarap.
So ituloy ulit natin ang ating food trip. Ito ang aming first breakfast dito sa Patong. So pinili namin yung budget-friendly na hotel na merong breakfast na para puno ang tiyan bago gumala. Meron silang bread, coffee, juice at magpapaluto ka kung anong gusto mo sa menu nila. Chicken panang ang pinaluto ko. Meron din silang salad at saka fresh fruits. Kaya mabubusog ka na rin. So eto na ang aking chicken panang. Ito pala is mild Thai curry infused with lemongrass, ginger, and lime leaf. Ang sarap niya, ang tender ng chicken at sobrang malasa siya. Superb, masarap talaga. Try naman natin ngayon ang isa sa pinakasikat na Thai traditional dish. Ito ay yung green curry or tawag sa kanila is keng kewan. Ang main ingredients nito is yung galangal o blue ginger. Meron din siyang mga green chilies, basil, lemongrass. Tapos meron din siyang mga iba-ibang klaseng gulay. At syempre ang coconut milk. Ito sa mga dish na sineserve dito sa hotel sa breakfast namin kaya ito ang pinaluto ko. Let's taste kung anong lasa. Ang sarap-sarap niya, sakto lang yung kanyang anghang at ang creamy, sobrang sarap. Halatang-halatang na-enjoy ko yung dish na yan kasi permi ang subo, oh. Pag pumunta kayo dito, huwag niyong kakaligtaan i-order yan, masarap, promise. Kaway-kaway sa mga milk tea lovers dyan. Siyempre, di natin palalampasin ang kanilang Thai milk tea. Ito talaga yung must-try drinks dito sa Thailand. Ito na, titikman na natin. Iba talaga yung timpla nila, panalo. Abangan pa yung mga susunod na food trip. Try naman natin kumain sa mga local restaurants dito sa Patong. Ito ang well-recommended na restaurant, yung number 9 restaurant. Research ko na to bago kami pumunta dito. Ito kasi yung well-recommended. Malapit lang sila dyan sa pinagpicturan ko. Yung menu book nila sobrang kapal sa dami ng mga choices. Pero ang mga in-order namin dito is yung mga noodle soup. Hindi ko na alam kung ano yung mga pangalan niyan kasi nakatay naman yung sulat. Grabe, sobrang sarap yung sabaw at yung noodles. Babalik-balikan mo talaga. Sobrang sarap. Well recommended talaga tong restaurant na to. At sulit. Affordable yung mga pagkain nila. Kumain din kami ng pad thai. Sobrang sarap din. At eto pa yung kailangan nating itry. Ang kanilang seafood paluto. Ang advice lang namin pag nandito kayo, kailangan mong tumawad. No discount? You want something more and you all together discount. O diba natawaran namin, kabilaan yung mga seafood paluto dito. Kasi ang Patong is coastal area ng Phuket. O eto na, nakapili na rin kami ng mga ipapaluto namin. Tapos, iyan naman ipapakita nila kung anong klaseng luto ang gusto mo. The pipa, everything. This is barbecue. 1-3 baht yan lahat, more or less 2K sa atin. More Thai foods, abangan! Kakaibang Thai kakanin naman ang itry natin. Ang tawag nila dyan is Sako Saimo. Ito, dito ako na-curious kung paano kainin to kasi may sili. Try natin kung anong lasa. Unahin natin itong isa. Ewan ko bakit meron siyang mga herbs. Ito. Yummy. Ako tayo na ito. Masarap. Tumis pa. Dapat meron itong sili, oh. Ayaw ko ng sili. Masarap. Wala siyang glutinous flour. Yung may matamis sa loob. Ito naman. Masarap na ito mga lima. Sa loob. Tapos pag kinain mo ito, nagsusak siya doon sa kanin. Masarap. Tulas na. Anong din, pero mayroon siyang konting flavor, pandan niya tayo. Tapos dapat kakainin ito. Gusto ko ito. 90 baht pala yan. Ito pa, papalampasin ba natin ang top recommended Thai sweets sa mga night markets?
Tawag nila dito is banana pancake, pero yung panaka-bread niya is parang roti siya, hindi siya gaya ng mga pancake na nakagawian. Nilagyan ni Kuya ng margarine at saka Nutella, tapos nilagyan na yung chinap niyang banana. Pwede ka ring mamili kung anong ibang fruits ang gusto mong ilagay sa loob niya. Halatang sobrang sikat to dito kasi halos every kanto may nagbebenta niyan. Yung iba nabebenta sa kariton. Malapit ko na yan matikman. Eto na siya. Then lalagyan ulit ni Kuya ng condensed milk sa top niya. 60 baht pala yan. Ayan na oh. Kaya pala palagi nilang nire-recommend to. Masarap talaga. So aside from night market dito sa Patong, itry naman natin ang food hall dito sa Central Mall ng Patong. Ikutin nga natin kung ano yung mga pagkain na makikita natin dito. Tignan nyo, oh, sobrang dami. Siyempre, ang hahanapin natin yung mga Thai foods. Pero marami ding ibang cuisine ang makikita dito. May mga Japanese foods, merong European foods, merong Mediterranean. Marami ding klaseng mga desserts. At saka mga inumin or drink, shake, lahat nandito na. Medyo pricey nga lang dito compared sa night market. Kasi nga naka-aircon. Pero reasonable naman yung mga price dito. Sakto lang naman. Ayun. Ito yung ambience dito. Food court nila ito. Ang ganda rin yung food court nila. Ito naman, ito ang traditional Thai dessert. Ang tawag nila dito is Kanum Buwan. Ito ay ancient Thai dessert. Ito ay crepes na parang taco ang style niya. Tikman natin ang lasa. Parang siyang apa na mayroong siyang coconut cream. Tapos ewan ko kung ano itong inagay niya sa top. Parang ano, dried mango ata. Ito, binili namin ng 20 baht. Oh, 30 baht pala to. Kala ko ito yung 20 baht. Nakita din namin ito sa night market. Paborito to ng aking Junakis, kaya bumili din kami. Ano sa tingin nyo to? Well, ito ay mochi. Ang lalaki nila, oh, tapos iba-iba yung kulay, iba-iba kasi yung feeling niya sa loob. Pipili ka kung anong gusto mong flavor na ilalagay sa box of 4. Yung pinili namin is green tea, yung plain lang, tapos chocolate, and yung may cheese yata sa top nun. Galing lang namin naligo niyan sa beach, kaya haggardness. Grabe, sobrang sarap to. 20 baht ang isa. Solid, sobrang dami yung feeling niya at napakalambot. Ang sarap. Isa lang yung tinikman ko kasi yan lang ang binigay sa akin ng Junakis ko. Fave niya kasi. Solid ang 20 baht. O eto na nga ang in-order namin sa food hall ng Central Mall ng Phuket, Thailand or Patong area. Ito ang isa sa mga pinakasikat na Thai noodle soup. Tawag nila dyan is Kwai Churwa. Sana tama yung pagkakapronounce ko. Pero sa English, ang tawag nila dyan is boat noodles. Ang soup niyan is gawa sa thick broth na meron siyang dugo ng baboy na may cinnamon at star anise. Para siyang sapsapuriket sa amin sa Ilocos. Generous yung servings nila dito. Sobrang laki nung bowl nila. Busog kami dyan. Pang 2 tao yan, kayang-kaya. Tapos lalagyan mo siya ng mga spices kung anong gusto mong ilagay pa. Pero okay na sa akin yan. Ayoko kasi yung masyadong spicy. Isang order niyan is 100 baht. Tuloy ulit natin ang food trip dito sa Patong, particularly dito sa Central Patong Food Hall. Ito naman ang nagustuhan ng kasama ko, ang takoyaki. Pwede ka ding magpaihaw dyan kung anong gusto mo. Meron din silang mga seashells kung gusto mo rin. Maganda sa takoyaki nila dito is fresh yung nilalagay nilang squid or octopus pala yan. Galamay ng mga octopus yung nilagay niya sa loob. Sa pagkakaalala ko, 60 baht yata yung isang order, 6 na siya na takoyaki.
Saka lang nila niluluto pag nag-order ka, kaya siguradong fresh. Mainit-init pa pag sinerve sa'yo. Eto na nga, tapos na ang takoyaki. Lalagyan na lang nila ng topping saka sauce. Happy na ang aking kasama, takoyaki, sarap! Eto na, nasa departure na kami pero nakakita ulit ako ng Thai food kaya wag natin papalampasin bago umuwi ng Pinas. Nahanap-hanap ko talaga yung soup at saka noodles na natikman namin dun sa number 9 restaurant. Sobrang sarap kasi. Kaya huling hirit bago sumakay ng airplane. Panalong-panalo kasi ang soup nila dito. Sulit ang aking Phuket food trip. Hope meron pa akong maraming food trip sa susunod. Salamat!